Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Bakit ang lakas ng loob mo na iwasan ako? Sundin mo ang lahat ng sinasabi ko. Kung hindi mo magawa yon, sisiguraduhin kong hindi na makikita sa Mayberry City ang mga Quarrington. Galit na galit si Yunus nang hilahin niya ang buhok ni Gia. Pagkatapos ay hinila niya si Gia sa kanyang mga braso at pilit siyang niyakap. Gayunpaman, ayaw ni Gia na hayaan lang ito. Pakawalan mo ako. Baliw ka. Biglang tinaas ni Gia ang kanyang kamay habang nagpupumilit siyang palayain ang sarili niya. Ilang sandali pa, umalingaw-ngaw ang tunog ng isang malakas na sampal. Sinampal ni Gia ang mukha ni Yunus. Ikaw, sinampal mo ako. Naglakas loob ka talaga na sampalin ako. Gulat na gulat at galit si Yunus na halos maramdaman niya na ilang saglit lang ay susuka siya ng dugo. Nanlaki ang mga mata ng mga manonood dahil sa eksenang nasaksihan niya. Okay ka lang ba, Gia? Si Tammy at ang iba pang mga babae ang sumira sa katahimik habang hinihila nila si Gia palayo kay Yunus para protektahan siya. Lumuhod. Lumuhod ka sa harap ko. Pagsisisihan mo ito kung hindi mo ito gagawin. Sabi ni Yunus. Hindi humihinto ang galit na nararamdaman niya habang nakahawak siya sa kanyang nasaktang pisngi. Nang sinabi niya ito, ang iba pang mga miyembro ng pamilyang Long pamilya ay bumangon din at unti-unting nagtipon sa paligid nila. Kung sa bagay, sinampal ni Gia si Yunus sa harap ng publiko. Katumbas ito ng pagsampal sa mukha ng iba pang miyembro ng pamilyang Long. Humihingi ako ng tawad sa inyo, Mr. Long. Si Gia ay bastos at walang galang sayo. Pasensya na talaga, Mr. Long, sabi ni Walton nang agad siyang sumugod para humingi ng tawad kay Yunus. Napangisi siya habang sinasara ng maigi ang parehong kamao habang sinasabi niya ito. Kung tutuusin, walang kahit sinong tatay ang kakayaning makita na tratuhin ng ganito ang kanilang anak na babae. Para naman sa iba pang mga miyembro ng pamilyang Quarrington, lahat sila ay takot na takot dahil iniisip nila na baka lumala pa ang sitwasyon. Sa sandaling yon, ang third uncle ni Gia ay biglang naglakad papunta kay Yunus na may ngiti sa kanyang labi. Malinaw na sinusubukan niyang i-de-escalate ang sitwasyon. Gayunpaman, bago pa siya makapagsalita, bigla na lang siyang sinuntok ni Yunus. Umalis ka sa harapan mo. Sabi ni Yunus nang mahulog sa sahig ang third uncle ni Gia. Tito, sigaw ni Gia. Lalong natakot ang mga Quarrington dahil dito. Tumingin si Yunus kay Gia at dahan-dahang naglakad papunta sa kanya. Sa isang saglit, naramdaman ni Yunus na parang may humampas sa noo niya. FCK, sigaw ni Yunus habang nakalagay ang isang palad sa noo. Tumingin siya sa sahig at napagtanto niya na binaril siya gamit ang isang plastic na pellet. Sinong gumawa nito? Sumumpa ng malakas si Yunus. Bilang sagot, isa na namang plastic. Pellet ang binaril sa kanya. Ang isang ito ay tumama naman sa noo ni Yunus. Nalaman na ngayon ni Yunus kung saan nanggaling ang pellet, kaya tumingin patungo sa main entrance ng venue. Nakita niya ang ilang mga lalaki na nakatayo roon at ang kanilang posibleng leader ay may hawak na isang laruang baril na nakaturo pa rin kay Yunus. Kailan pa sila nakapasok dito? Haha! Bulsi para sa parehong tira. Sinabi ng taong bumaril ng mga pellet nang itinapon niya ang laruang baril bago siya nagsimulang tumawa. Pitang ina, ikaw na naman? Pagod ka na bang mabuhay? Nakilala sila ni Yunus nang makita niya ang kanilang mga mukha. Kung tutuusin, kanina ay dumating sila para gumawa ng gulo. Gayunpaman, agad silang binugbog ng kanyang mga bodyguard bago sila nakatakas. Malamang, ang grupo na nakatayo sa main entrance ng building ay si Yoel at ang mga tauhan niya. Nagsimulang maglakad si Yoel papunta sa kanila habang ang kanyang dalawang kamay ay nasa bulsa nang makita ang grupo nila. Sumunod sa likuran niya ang kanyang grupo ng mga bodyguards. Mabuti na lang at napansin mo. Medyo hindi komportable ang pakiramdam ko ngayon, pansin mo. Tara na. Bugbugin mo ulit siya, sagot ni Yoel habang siya ay nanunuya. Ikaw. Guards, kunin niyo sila. Bago pa mautos ni Yunus ang kanyang mga tauhan na bugbugin sila, ang kanyang butler ay nagmadaling tumakbo para pigilan siya. Mr. Long, huwag kang basta-bastang kikilos nang hindi nag-iisip. Alamin muna natin kung ano ang sinasabi niya, bulong ng butler. Yunus Long.
Kung alam mo kung ano ang makakabuti para sa'yo, dapat mong palayain ang hipag ko. Kung hindi, ngayon na ang katapusan mo, sigaw ni Yoel, habang nakaturo kay Gia. Ano? Nagulat ang lahat ng nandoon. Hala, nasa magulong sitwasyon na si Mr. Long sa oras na ito. Tama ka. Pinapahiya ng pamilyang Long pamilya ang sarili nila ngayon. Tulad ng nangyari kanina, karamihan sa mga bisita kanina ay nagsimulang pag-usapan ang kasalukuyang sitwasyon sa bawat isa. Nandoon rin ang sugatan na si Aiden at hinimas niya ang balikat ni Yoel bago niya ito tiningnan. Ito ang kanyang paraan para ipaalala kay Yoel na maging maingat sa mga sinabi niya, kahit na nandito sila para gumawa ng eksena. Napaka-importante ng ginagawa nila ngayon. Totoo pala ang chismis. Ang batang master ng pamilyang Long ay talagang interesado sa second hand ng ibang tao. Lalong lumala ang usapan ng mga tao kumpara sa nangyari kanina. Sa sandaling iyon, tiningnan ni Gia si Yoel bago niya sinabi, hipag. Anong pinagsasabi mo? Hindi talaga mahalaga. Anyways, dahil nandito na tayong lahat, gusto kong tiyakin na hindi kita papayagang masaktan pa, sagot ni Yoel. Galit na galit si Yoel na ang mukha niya ay naging kasing pula ng beet. Kaya pala. Hindi nakakagulat na si Yoel at ang kanyang mga tauhan ay pumunta kanina para magdulot ng isang eksena. Sinusubukan nilang ilayo si Miss Gia. Malamang ay nagalit ang mga young masters. Kung tutuusin, si Yoel ang godbrother ni Mr. Crawford. Tama ka. Bago pa nila maipagpatuloy ang pakikipag-usap, may isang babae ang biglang nagsabing, ha? Ang tapang niyo para gumawa ng gulo dito. Pero bakit wala si Gerald dito? Bakit niya pinadala lang ang mga tauhan niya? Papuntahin niyo siya dito kung gusto niya ng gulo. At saka, huwag niyong basta-bastang tinatawag ang ibang tao na hipag. Ang taong nagsasalita ay si Xavier. Hindi niya alam kung bakit pero hindi siya komportable nang marinig niya si Yoel na tinawag si Gia na hipag. Hala! Gusto na talaga nilang mamatay. Ito ang pangalawang pagkakataon na gumawa sila ng eksena sa birthday banquet. Bubugbugin ko kayo hanggang sa mamatay kayo kung iyon ang kailangan kong gawin. Galit na sumigaw si Yunus. Sa oras na yon, ang lahat ng mga tauhan ng pamilyang Loong ay pinalibutan sila Yoel at ang kanyang mga tauhan. Halos 100 ang bilang ng mga tauhan nila. Masyadong malaki ang eksena na ito kaya talagang nabigla ang maraming mga businessman at artista. Nako, Diyos ko! Ang dami mong mga bodyguards. Natatakot ako. Pop quiz. Alam mo ba kung sinong pamilya ang may pinakamaraming tauhan sa Mayberry City? Natatawang sinabi ni Yoel habang nakalagay ang kanyang mga kamay sa bulsa. Bigla siyang pumito pagkatapos niyang magsalita. Kasunod nito, mabilis na sumugod ang malaking grupo ng mga lalaki sa main entrance. Tinatayang 500 to 600 na mga kalalakihan ang nakapaligid pa sa labas ng gusali at lahat sila ay nagtatrabaho para sa pamilyang Crawford. Tuluyang nabigla si Yunus dahil sa hindi mabilang na mga kalalakihan na biglang nakatayo sa likuran ni Yoel. Kahit si Xavier ay nanahimik nang makita ang mga kalalakihan na biglang ipinatawag ni Yoel. Base sa kasalukuyang sitwasyon, malinaw pa sa malinaw na imposible para sa pamilyang Long na manalo sa laban na ito. Ang lahat ng mga lalaking ito ay mga tauhan ni Gerald, kailan pa siya naging ganito, napaisip si Xavier sa kanyang sarili. Sa panahong iyon, marami sa mga elders ng pamilyang Long ang kinakabahan sa kanilang kinatatayuan. Third young master, huwag ka munang magpadalos-dalos. Sinasadya nilang galitin ka ngayon. Magkakaroon sila ng dahilan na lumaban kung ikaw ang unang gagalaw, sabi ng isang nagmamadaling senior member. Habaan mo ang pasensya mo, Yunus. Gusto kong makita kung ano ang susunod na plano nilang gawin. Nag-aalalang sinabi ng isa pang miyembro ng pamilyang Long. Andito na si Mr. Lyle, sumigaw ng isang tao mula sa crowd. Nang marinig nila ang kanyang pangalan, ang mga taong naroroon ay otomatikong gumawa ng daan para makadaan siya. Si Zack at Michael ay makikita na nakatayo sa dulo ng daanan. Mr. Lyle. Mr. Zeke, binati sila ng ilan sa mga negosyante doon, habang nakatabi sila para siguraduhin na may bukas na daan sa harap ng dalawang lalaki. Alam na ngayon ng lahat ng mga miyembro ng pamilyang Long na naroroon na si Zack. Sa gitna ng mga pamilyang Long, biglang tumayo ang isang middle-aged na lalaki, at mabilis itong lumapit sa kanya. Long time no see, Mr. Lyle.
Alam mo naman siguro na birthday ngayon ng third young master ng pamilyang Long. Ano ang ibig sabihin ng eksenang ito? Malinaw na kilala ng mga elders na dumalo kung sino si Zach Lyle. Wala itong ibig sabihin. At oo, alam ko na birthday celebration ngayon ni Yunus ngayon, kaya pumunta lang ako para sumama sa saya. Happy birthday, Yunus! Nakangiting sinabi ni Zach. Paano mo pala maipapaliwanag ang lahat ng mga bodyguards nyo na nakapalibot dito? Tanong ulit ng lalaki. Oh, sila? Lahat sila ay nagtatrabaho sa Mayberry Commercial Street. Lahat sila ay nasasabik na marinig na ang third young master ng pamilyang Long ay nagdiriwang ng kanyang birthday sa Wayfair Mountain Entertainment. Kung sa bagay, ito ang dating tinitirhan namin. Iyon lang ang dahilan kung bakit nandito kaming lahat ngayon. Parang masyado kayatang sensitive ngayon, Marlong. Pero besides that, bakit hindi mo kami papasukin para kahit papaano ay makainom kami at sumama sa kasiyahan, hindi ba? Sagot ni Zach. Muntikan nang sumabog si Yunus nang marinig niya ito. Gayunpaman, hindi siya tanga at alam niyang hindi maganda na masaktan niya si Zach. Ibinaling niya na lang ang kanyang ulo sa gilid sa sobrang galit. Siyempre, ang pamilyang Long ay hospitable aming mga bisita. Sumama ka sa akin, Lyle. Nagmamadaling sinabi ng isang elder ng pamilyang Long. Hindi nagtagal, sila Zach, Yoel, at ilang iba pa ay nakaupo na sa isang mesa sa tabi ni Yunus. Nalulungkot si Yunus sa sandaling iyon. Kakatapos lang niyang humigop ng red wine nang bigla niyang narinig ang isang malakas na tunog. May tumama sa pisngi ni Yunus. Tiningnan niya ito at nakita niya si Yoel at Aiden na binabatuhan siya ng mga mani. Pitang ina, reklamo ni Yunus habang nakatingin sa kanilang dalawa na may masamang ekspresyon sa kanyang mukha. Mahigpit niyang isinara ang kanyang mga kamao habang humihinga ng malalim at inaasahan na makokontrol niya ang kanyang galit kapag ganito ang ginawa niya. Gayunpaman sa isang saglit, isang piraso ng piniritong baboy ang direktang tumama sa noo ni Yunus. Tinang ina niyo, sigaw ni Yunus at napatayo siya sa sobrang galit. Yunus! Huminahon ka! Sinabi ng isa pang elder ng pamilyang Long nang inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat ni Yunus para pigilan siya na gumawa ng isang bagay na makakpanakit ng iba. Kahit na galit din ang ibang mga miyembro ng pamilyang Long sa pangangasar ni Yoel, mas alam nila na manahimik na lang at huwag lumaban dahil sa kanilang kasalukuyang sitwasyon. Hindi na kailangan iyon, Lyle. Kung pwede lang, sana pigilan mo ang mga tauhan mo, sinabi ng isa sa mga elders ng pamilyang Long. Ngumiti si Zach bago niya sinabi, sige, Yoel. Itigil ang pagiging bastos mo. Tumahimik si Yoel nang sabihan siya ni Yoel. Samantala, nakatayo si Gerald sa kanto ng malaking golf course sa likod ng kanyang hotel at parang may hinihintay siya. Papunta na ba ang mga helicopter? Tanong ni Gerald na tila may tinatawagan siya. Papunta na kami, sabay na sinabi nila Drake at Tyson. Ayaw talaga ni Gerald na gumamit ng helicopter. Ngunit pinilit siya ni Zach na gawin ito. Kailangan niyang ipakita na siya ay makapangyarihan para matakot ang pamilyang Long. Kaya wala siyang nagawa kundi ipakita ang pagiging high profile. Pumayag si Gerald kay Zach dahil kailangan niyang haharapin ang pamilyang Long sa pagkakataon na ito. Hindi na niya inaalala ang pagiging low profile niya. Tumingin si Gerald sa paligid ng golf course habang hinihintay niya ang masasakyan niya. Maraming mga grupo ng mga tao ang nakakalat dito at abala sila sa paglalaro ng golf. Pasensya na, sir, pero kailangan naming malinis sa lalong madaling panahon ang golf course. Pwede ka bang umalis muna? Pasensya na talaga sa abala. Sinabi ng ilang nga empleyado sa mga kasalukuyang naglalaro sa golf course. Ha? Kailangan naming umalos. Kakasimula lang namin. Oo nga. Dapat alam mo na hindi kami okay sa ganito. Kasama ko pa ang kliyente ko. Bigyan mo ako ng contact number ng manager mo. Gusto ko siyang makausap. Oo. Napakalaki ng binayaran namin para makapasok kami sa club at wala kaming karapatan na manatili dito. Hindi talaga ako aalis dito. Galit na galit ang mga customer. Ngayon lang namin nakalaro si MS Karen, alam mo ba yon? At ngayon pinapaalis mo kami? Kalokohan. Galit na sinabi ng isa sa mga babae. Chase, Sherry, anong masasabi nyo? Oo nga, hindi pa tayo tapos maglaro.
Hindi rin naman umalis ang iba, kaya hindi rin kami aalis, sagot ni Chase. Ang grupo na ito ay binubuo ng 4 na tao, na may 3 babae, at 1 lalaki. Napakagaling pa rin ang asawa mo, MS Karen. Hindi ko inakala na makakapunta ako sa isang nakakamangha na golf course kung hindi niya tayo dinala dito, sabi ng isa pang babae. Haha, kailangan kasing samahan ng asawa ko ang isang mahalagang kliyente dito ngayon. Naisip ko lang na masayang pumunta dito, dahil naglalaro sila ng golf, at wala naman kaming ginagawa. Kahit na magkaklase kami noong junior high pa lang, matagal na kaming nakikipag-usap at tinatrato ko na kayo ngayon bilang mga kapatid, sagot ni Karen. Umalis na lang ang empleyado nang makita na hindi niya mapaalis ang mga customer. Hindi kasama sa trabaho nila piliting umalis ang mga tao. Kailangan lang nilang bawasan ang bilang ng mga tao sa golf course, kaya sinabihan nila ang mga customer tungkol dito. Hindi ibibigay ang gawain na ito sa mga simpleng empleyado kung kailangan nilang tanggalin ang mga tao sa buong golf course. Wala na sila. Mga istorbo. Nga pala, magpapakasal na kayo Chase at Sherry, di ba? Dapat kayong magpa-wedding picture dito. Napakaganda ng golf course na kahit ako ay natutuwa na tingnan ang tanawin na ito, tuwang-tuwa na sinabi ng isa sa mga babae, habang nilalabas ang kanyang cellphone, at para kunan ng larawan ang paligid. Kukuha ako ng maraming mga picture ng tanawin. Tulad nito. At ito. At doon din. Sinabi ng babae sa bawat picture na kinuha niya. Wo! Biglang sinabi ng babae. Bigla siyang napahinto nang tingnan niya ang isa sa mga picture na kinuha niya. Ano ang nangyayari, Lucille? Tanong nila Karen, Sherry, at Chase habang nakatingin sa kanya. Gulat itinuro ni Lucille ang isang direksyon, bago niya sinabi, MS Karen. Tingnan niyong lahat ito. Ang taong iyon ay nakatayo doon. Hindi ba parang kamukha niya si Gerald? Ano? Si Gerald? Nagulat ang lahat at lumingon para tumingin sa kung saan nakaturo si Lucille. Totoo ang sinsabi niya. Ang taong nakatayo sa sulok ng golf course na nakapasok ang mga kamay sa bulsa ay si Gerald. Siya ba talaga yun? Ano ang ginagawa niya dito? Nagtataka na nagtanong si Lucille. Sa tingin ko. Balita ko marami siyang kilalang mga tao. Kung tama ang hula ko, siguro nandito siya para maglaro ng golf. Haha, sabi ni Karen. Mukhang makabuluhan naman ang sinabi mo. Naalala ko sinabi niya na meron siyang sinisimulang negosyo dito noong huli kaming nagkita sa reunion ng klase. Nakakatawa, pangasar na sinabi ni Lucille. Noong si Gerald ay nasa junior high school pa lang, 3 sa mga tao sa grupo na ito ang kanyang mga kaklase, at ang pang-4 na tao ay isa sa kanyang mga teacher. Nakita siya ng mga ito sa huling pagkakataon nang bumalik si Gerald sa kanyang dating bahay para i-celebrate ang kanyang birthday. Nagkataon din na birthday ni Chase noong araw na yon, at doon din nalaman ni Gerald na ang babae na nagustuhan niya noong high school na nagngangalang Sherry ay kasama na ni Chase. Maagang umalis si Gerald sa reunion noon dahil wala rin naman siyang makausap na iisang topic doon. Nagmamadali rin si Gerald na i-celebrate kanyang birthday noong araw na yon. Pagkaalis niya, plano ni Chase at ng iba pa na pumunta sa Sunny Springs. Gayunpaman, nang makapunta at nang maghapunan sila doon, natuklasan nila na wala sila masyadong makikita sa lugar na yon. Nagkaroon ng pagkakataon na sinabi sa kanila ni Karen na maghintay para sa araw na kailangan ng kanyang asawa na samahan muli ang kanyang kliyente. Doon niya sinabi na dadalhin niya sila sa isang 6-star golf course. Kasalukuyang nangyayari ang kaganapan na yon. MS Karen, sa tingin mo dapat ba natin siyang kamustahin? Tanong ni Lucille. Bakit hindi? Tingnan mo naman siya. Pinupilot talaga niya ang mga bola ng golf para sa ibang tao, sabi ni Karen, habang tumatawa na nakaturo kay Gerald. Ikaw. Pwede mo bang dalhin sa amin ang golf ball na yon? Pagkatapos ng tawag ni Gerald, may umikot na bola papunta sa kanyang paa. Nakita niya ang isang batang babae na nagpa-practice ng kanyang golf club swings at hindi nito sinasadyang na itapon ito sa direksyon ng kinatatayuan ni Gerald. Biglang may isang lalaki na dumuro kay Gerald. Makikira na gusto niyang dalhin sa kanya ni Gerald ang bola, kaya sinunod lang ni Gerald ang kanyang mga utos. Ano? Anong klaseng empleyado iyon? Sabi ng kaninang lalaki, habang nakatutok ang kanyang mga mata kay Gerald. Nako!
Huwag kang magalit, baka matakot siya at umalis. Kakailanganin mong masanay sa mga taong tulad niya. Parati siyang tatamarin kung wala siyang disiplina sa sarili. Pilit nang umiti lang si Gerald nang marinig ang usapan nila. Ayaw niya talagang magsimula ng away sa kanila. Habang siya ay pabalik sa kinatatayuan niya kanina para mag-enjoy sa sandaling katahimikan, biglang lumapit sa kanya si Lucille at ang iba pa. Haha! Coincidence ito, Gerald. Lahat sila ay nanonood habang pinapagalitan si Gerald matapos niyang pulutin ang golf ball. Inakala nila noon na maayos ang negosyo na pinagkakaabalahan ni Gerald, ngunit nasabik sila nang makita nila eksenang iyon. Oh! Kayo pala yan, gulat na sinabi ni Gerald. Hindi lang mga kaklase niya noong high school ang nandito rin ang taong gusto niya noon at ang taong iyon ay si Sherry. Ano? Natatakot ka ba dahil nakita namin ang ginawa mo kanina? Akala ko ba may sarili ka ng negosyo? Ito ba ang negosyong tinutukoy mo? Ang pagkuha ng mga bola ng golf para sa mga tao, patuloy siyang kinukutya ni Karen. Si Sherry naman ay tumingin sa kanya at umiling. Hindi malaki ang magiging pagbabago ng mga taong walang hinaharap. Ah, Karen. Nandito lang pala kayo. Kanina ko pa kayong hinahanap, sabi ng isang binata na nakasuot ng suit habang naglalakad papunta sa grupo. Anong yun, hubby? Well, kulang kami sa isang ball picker sa lugar namin. Pwede mo ba akong tulungan na kumuha ng isang ball picker sa front desk? Sagot ng lalaki. Haha! May ball picker dito ngayon. Dating estudyante ko ang taong ito, at ang trabaho niya ngayon ay ang pagkuha ng mga golf ball para sa ibang tao. Siya na lang ang dalhin mo. Siya ba? Sige, sumama ka sa akin, sabi ng lalaki, at tumango siya kay Gerald. Umiling lang si Gerald at sinabi, pasensya na, wala akong oras para dito. Wala siyang masabi sa eksenang nasa harapan niya. Pagkatapos niyang sabihin yon, tumayo lamang sa isang tabi si Gerald at pilit lamang siyang umiti. Maraming nangyayaring hindi pagkakaunawaan, pero hindi niya naisip na kailangan niyang magpaliwanag sa kanilang lahat. Anong problema niya? Naguguluhan na tinanong ng asawa ni Karen. Nako, huwag mo siyang isipin. Masama lang ugali niya, naiinis na sumagot si Karen. Bigla na lang may sumigaw, tinang ina. Ang dami naman ng mga helicopter. Ha? Saan? Wow! Hindi ba baba sa 36 na mga helicopter ang nandoon at mukhang gumagawa sila ng formation? Nabigla ang lahat sa nakita nila. Kahit na ang lugar na ito ay nakalaan para sa mga mayayaman, ang mga tao na nandoon ngayon ay karaniwang mga kabataan kaya nabigla talaga sila sa pangyayari na ito. Inagaw rin ito ang pansin nila Karen at ng kanyang mga kasama. Hindi ba ginagamit ng military ang mga helicopter na yon, hubby? Maririnig ang pagkabigla sa boses ni Karen. Masyadong nagulat ang kanyang mga kaklase ay sobrang natigilan upang sabihin kahit ano. Hindi lang military ang pwedeng gumamit nito. Ang mga ito ay military-grade helicopter pero pwede rin itong gamitin ng mga sibilyan. Pero nagtataka ako kung sino kaya ang magdala ng maraming mga helicopter sa Weston. Maging ang asawa ni Karen ay nagulat kahit na alam niya ang mga ganitong bagay. Gusto ko talagang malaman kung para saan ang mga helicopter na yon. Ang formation na ginagawa nila ay para lamang sa mayaman na tao, sabi ni Lucille habang tumatalon siya. Kinuha pa niya ang kanyang cellphone para kunan ng picture ang mga ito, tunay na nakakasabik ang araw na ito. Honey, tingnan mo. Malapit nang pumunta ang mga helicopter sa golf course, sabi ng babae na nagkamali ang swing kanina. Kaya pala sinabi ng mga empleyado sa amin na umalis muna. May isang makapangyarihang tao na pupunta ngayon. Mabuti na lang at hindi tayo umalis. Kailangan kong makilala ang taong ito. Gulat na sinabi ng asawa ni Karen. Mayaman sila ngunit katamtaman lang ang yaman na meron sila. Paano nagkaroon ng isang tao na ganito kayaman? Magandang araw, sir. Alam mo ba kung sino ang nandito ngayon? Tanong ng asawa ni Karen habang siya ay naglakad papunta sa isang couple. Narinig niya ang mga ito na pinag-uusapan din ang mga helicopter. Napansin niya na sila ay mayaman base lamang sa kanilang pananamit kaya naisip niya na alam nila ang tungkol sa sitwasyon. Si Karen at ang iba pa ay sumunod sa likuran niya. Hindi ko masabi nakangiting sinabi ng lalaki.
Nakipag-usap ng saglit ang asawa ni Karen at ang couple tungkol sa mga mayayamang tao na nakatira sa Weston. Nakatingin na may paghanga sa kanila si Chase at ang iba pa. Ito ay isang pag-uusap sa pagitan ng successful na mga tao. Kaya nilang gumawa ng isang conversation gamit ang pinakasimpleng bagay. Ito ang totoong kapangyarihan kapag meron kang mga koneksyon. Kung sa bagay, hindi makakapunta si Chase sa high-class na lugar kung hindi siya malapit kay Ms. Karen. Kahit si Lucille ay proud na nandito siya. Kinalaunan, nakagawa na ng isang formation ang mga helicopters, at ang lahat ng mga ito ay nakarating na sa golf course. Nagkagulo ang mga taong nasa golf course. Kahit na ang mga nanatili sa loob ng hotel, ay lumabas para mapanood ang eksena. Tingnan mo! May mga tao na lalabas mula sa isang helicopter. Ang mga taong ito ay sina Drake at Tyson. Silang dalawa ang nangunguna sa isang hilera ng mga bodyguards mula sa isa sa mga helicopter. Oh my gosh! Silang lahat ay astig at mga gwapo, tuwang-tuwa na sumigaw si Lucille. Kinilig din si Sherry nang makita ang mga bodyguards. Gayunpaman, hindi sila pinansin nila Drake at Tyson. Nagsuot sila ng mga sunglasses at naglakad sila patungo kay Gerald. Ano? Si Karen at ang iba pa ay sobrang nalito. M.R. Crawford, magkasabay na sumigaw sila Drake, Tyson, at ang lahat ng mga bodyguards. Masaya akong makita kayong lahat dito, sagot ni Gerald habang tumatango. M.R. Crawford. Si Karen at ang iba pa ay labis na nagulat nang marinig nila ang pangalan na sinigaw nila. Ano ang nangyayari? Bakit nila tinawag si Gerald bilang M.R. Crawford? Nandito ba talaga ang mga helicopter na yon para sunduin si Gerald? Makikita na mapait ang ekspresyon sa kanilang mga mukha, at lalo na ito para sa mga babae sa grupo nila. Matindi ang puot na nararamdaman nila. Kung sa bagay, minamaliit nilang tatlo si Gerald. Hindi lang sila makapaniwala na siya ay isang napakalakas na tao. Impossible. Paano ito nangyari, sabi ni Lucille. Hindi nag-abala si Gerald na kahit tingnan sila habang naghahanda siyang umalis. Gerald, desperado na sumigaw si Lucille. Ano, sabi ni Gerald nang humarap ito sa kanya. Ang mga helicopter na ito. Dumating ang mga ito para sunduin ka, kinakabahang nagtanong si Lucille. Yep, sabi ni Gerald nang tumango siya. Tiningnan niya sila Sherry at Karen ngunit wala siyang sinabi. Ipinasok ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa at naglakad siya patungo sa helicopter para salubungin ang mga bodyguards na bumabati sa kanya. Pareho namang nagulat at natakot ang batang couple kanina. Inutusan nila ang isang makapangyarihang boss na kunin ang kanilang golf ball. Gayunpaman, tinatamad na si Gerald para maabala pa sa kanilang mga reaksyon. Hindi na niya kailangang maabala para ipakita sa ibang tao ang kanyang kayamanan. Hindi nagtagal ay umalis na muli ang mga helicopter, habang nagtatakang nakatingin sila Sherry at Karen sa mga ito. Kasalukuyan sa birthday party ni Yunus, nainis si Yunus matapos marinig ang lahat ng sinabi ni Yoel at Aiden. Dagdag pa sa sinabi ni Harry kanina, naramdaman ni Yunus na parang may mali siyang nararamdaman. Siguro ito ay dahil ang mga tauhan ni Gerald ay handang gumawa ng gulo, habang si Gerald mismo ay hindi pa dumadating. Sa palagay ko, si M.R. Crawford ay pupunta dito para agawin ang girlfriend niya. Siguradong pupunta siya para kay Ms. Gia. Tama yan. Napakaganda niyang babae. Dagdag pa dito, may sama ng loob ang pamilyang Crawford at ang pamilyang Long sa bawat isa noon pa man. Kaya pala galit na galit si M.R. Crawford. Biglang nagtsismisan ang lahat ng mga tao. Ano ang dapat nating gawin, Yunus? Tanong ni Melissa habang papalapit lang sa kanya. Kung sa bagay, hindi lang si Yunus ang taong tumalikod kay Gerald. Ginawa rin ito mismo ni Melissa. Lalo siyang nag-aalala matapos makita kung ano ang nangyari kanina. Maayos ang trato sa kanya ni Gerald. Pumunta pa si Gerald sa kaganapan hinanda ni Melissa para hindi siya mapahiya. Naramdaman niya ang kanyang pagsisisi tungkol dito, ngunit pinili pa rin niyang tulungan si Yunus sa huli dahil hindi maikukumpara ang background ni Gerald kumpara sa pamilyang Long. Masyado nang awkward ang kasalukuyang sitwasyon. Walang nangahas na magsalita hanggang sa magsalita ang isa sa elders ng pamilyang Long na si Jerry Len. Para sa kaalaman ng lahat, ngayon ay kaarawan niya ang Master Long.
Masaya akong makita kayong lahat dito. Kahit si Mr. Lyle ay nandito para ipagdiwang ang napakagandang okasyon na ito. Dahil doon, masaya kong inaanunsyo sa lahat na opisyal naming binili ang Wayfair Mountain Entertainment bilang first investment project namin. Sa susunod ay ipapakita ko sa inyong lahat ang aming mga nakahandang mga business plan para sa Mayberry, sabi ni Jerry habang nakatingin kay Zack. Ano? Doon nalaman ng lahat ng mga tao kung gaano kaseryoso sa paghihiganti ang pamilyang Long matapos silang paalisin ni Jessica sa Mayberry City. Alam din nila na nagsasalita lamang si Jerry dahil ang Long pamilya ay mayroong isang bagay na ipinakita sa kanilang lahat. Ngunit ano ito? Biglang pumalakpak si Jerry nang makita niyang naging curious ang lahat. Ilang sandali lang, maririnig ang pagdating ng mga helicopter mula sa mga bundok. Hindi nagtagal bago makita ng mga tao ang 6 na mga helicopter na lumilipad sa itaas ng Wayfair Mountain Entertainment. May isang rolyo ng pulang satin ay nakasabit sa ilalim ng bawat helicopter at ang bawat rolyo ay may nakalagay na mga salita. Kung mabubuo ang salita, makikita dito ang pangalan ng proyekto ng pamilyang Long. Parang 6 na pulang mga dragon na lumilipad sa langit ang itsura ng mga satin rolls. Wow! Helicopter squad yon ni Master Long, sila ang Flying Dragon Fleet. Bihira niyang ginagamit ang mga ito, at inilalabas lamang ang 6 na ito sa malalaking mga okasyon. Mamahalin ang halaga ng bawat helicopter na ito. Napaka-makapangyarihan talaga ng pamilyang Long. Wow! Natakot si Melissa noong una, ngunit nilamon ng sorpresa niya ang kanyang takot nang makita niya ang mga helicopter na lumilipad sa langit. Naramdaman ng pamilyang Long na nakuha nila ang respeto ng lahat nang makita nila ang reaksyon ng mga tao. Masaya nang umiti sila Jerry. Gayunpaman, nadismaya ang lahat dahil bago pa man maipakita ng mga helicopter ang mga salita sa mga pulang satin roll, ang mga ito ay agad na nahulog sa lapag. Ha? Anong nangyayari? Gulat na tinanong ng isang tao. Ano? Dalian nyo! Tingnan nyo kung anong problema, sigaw ng ibang mga tao mula sa gilid. Sa sandaling yon, may makikitang isang nakakagulat na pangyayari mula sa malayo. May bakas ng dilim ang nabuo sa kalangitan at ito ay unti-unting lumaki, habang ito ay mabilis na lumapit sa Wayfair Mountain Entertainment. Ang itim na yon ay 36 na mga helicopter ni Gerald. Ang mga ito ay hindi kasing engrande kumpara sa mga helicopter na pagmamayari ng pamilyang Long. Kung tutuusin, ang 36 na mga helicopter ay mas marami kumpara sa 6. Ano? Anong nangyayari? Sino ang may-ari ng mga helicopter na yon? Ang lahat ay naging mausisa sa pangyayari nang tumayo sila. Kaya pala mabilis na lumapag agad ang 6 na mga helicopter. Nalilito na lumingon si Jerry kay Yunus at nakita niya na ang mukha ni Yunus ay naging maputla tulad ng isang papel. Ganoon din para kay Xavier. Ano ito? Sabi ni Xavier habang siya ay bumangon mula sa kanyang kinaupuan. Sa Yanken, ang pamilyang Long ay parehong mayaman at makapangyarihan, iyon ang dahilan kung bakit nilang bumili ng 6 na luxurious helicopters. Hindi regular ang mga helicopters na pagmamayari nila. Ang mga ito ay hindi binibili sa market. Hindi rin pwedeng umupo ang lahat ng mga miyembro ng pamilyang Long sa mga helicopter na ito, ngunit naging swerte si Xavier na makasakay sa isa sa mga ito ng kahit isang beses. Sa kabila ng lahat ng iyon, talo pa rin sila sa bilang ng mga helicopter na nandito sa harapan nila ngayon. Sinong mag-aakala na mayroong isang taong na mas malakas pa sa kanila? Sino ito? Nagkagulo ang mga tao sa eksenang ito. Lahat maliban kay Gia. Alam niya na hinanda ni Gerald ang lahat ng mga pangyayari na ito. Ang isa sa mga helicopter ay dahan-dahang bumaba bago tuluyang lumapag sa labas mismo ng entrance ng function hall. Pagkalapag ng helicopter sa lupa, dahan-dahang lumabas dito si Gerald. Kasama niya sina Drake, Tyson, at Harry. Mr. Crawford. Siya nga ito, tuwang-tuwa na sumigaw ang ilan sa mga tao. Nakangiti lang si Gerald sa kanila. Kanina ay sinusubukang pigilan ng mga bodyguard ng pamilyang Long ang mga tauhan ni Gerald. Ngunit sa pagkakataon na ito, mabilis na tumabi ang mga bodyguard nang makita nila mismo si Gerald Crawford. Mr. Crawford. Mr. Crawford. Sa kabilang banda, sumigaw ang ilan sa mga mayayamang negosyante doon ang pangalan ni Gerald Crawford.
Kahit si Gia ay mahinahon na tinawag ang pangalan niya, Gerald. Medyo nagulat si Gerald nang makita siya. Pumunta siya doon para lumikha ng gulo para kay Yunus, kaya hindi niya talaga inaasahan na makita doon si Gia. Sabi ni Gerald nang tumango siya ng bahagya bago naglakad papunta sa kanya. Biglang tumahimik ang buong hall. Ngayon ang araw na ipinakita ng pamilyang Crawford ang kanilang totoong kapangyarihan at totoo na napakalakas nila. Sana hayaan mo akong magsalita, Yunus, sabi ni Gerald. Kahit na si Yunus ang bida sa araw na ito, tinapik lang siya sa balikat ni Gerald bago siya sumenyas na tumabi si Yunus. Tumitig lang ng masama sa kanya si Yunus. Hindi pa siya tinatrato ng ganito dati. Ang kapal ng mukha ni Gerald na sabihin sa kanya na tumabi. Malinaw na pinapahiya siya ni Gerald. Gayunpaman, hinawakan lamang ni Jerry sa braso si Yunus at hinila ito. Malinaw ang mangyayari ngayon na ang pamilyang Long ay hindi mananalo laban kay Gerald at sa kanyang mga tauhan. Pagkatapos ay tumingin si Gerald kay Melissa na namumutla ang mukha. Ngumiti si Gerald sa kanya bago niya sinabi, birthday ngayon ni Yunus at wala akong masamang intensyon sa pagpunta ko dito. Pumunta lang ako dito para bigyan siya ng ilang mga regalo. May hinanda rin akong regalo para sa pamilyang Owen dahil nagkaroon kami ng misunderstanding. Ha? Regalo? Ang bawat isa ay sobrang nagtataka. Ang pamilyang Owen, kasama si Rosalie, ay nakaupo sa tabi niya mismo. Kahit natahimik lang ang pamilyang Owen mula sa simula pa lamang, makikita na puno ng put at pagkairita si Rosalie habang nakatitig siya kay Gerald. Walang magagawa ang pamilyang Owen kung gagawa ng gulo si M.R. Crawford dito. Alam ko na ang ilan sa inyo ay narinig na ang tungkol sa misunderstanding sa pagitan ko at ng pamilyang Owen, sigurado akong gusto ng lahat na malaman kung ano ang nangyari. Ladies and gentlemen, ibibigay ko sa inyo ang katotohanan, natatawang sinabi ni Gerald. Sa sandaling sinabi niya yon, naintindihan ng mga tauhan ni Gerald ang kanyang pahiwatig para simulang ipakita ang isang video. Mapapanood ito sa malaking screen na matatagpuan sa harap ng venue. Sa video, makikita ang isang kotse na nakapark sa isang tulay. Gabi na noon at naroroon sina Yunus Long at Melissa Wayham. Makalipas ang ilang sandali, isang kotse ang nag-drive patungo sa kanila at lumabas ang direktor ng Mayberry News. Lisa, ikaw na bahala kay Rosalie. Ang trabaho mo ay dapat mong isiguro na magkasama sila ni Gerald sa isang kwarto. Para naman sa'yo, M.R. Leach, ang trabaho mo ay hulihin sila kapag magkasama na sila. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa iba pang bagay dahil ako na ang bahala dyan. Sigurado na imposible para kay Gerald na linisin ang pangalan niya sa pagkakataon na ito. Walang problema, M.R. Long. Pinag-usapan pa nila ang tungkol sa iba pang mga bagay sa video. Mabilis na tumayo sa sobrang galit sila Rosalie at ang iba pang miyembro ng pamilyang Owen nang makita ito. Pinandilatan pa ng mata ni Rosalie si Lisa at namumula ang kanyang mga mata sa sobrang galit. Ang mukha naman ngayon ni Lisa ay namula tulad ng kamatis habang si Yunus naman ay naging maputla. Sikreto ang pagtatagpo na yon. Paano nakuha ni Gerald ang eksenang iyon? Imposible yon. Sinuri ni Yunus ang mga tao bago niya tuluyang ibinaling ang tingin niya kay M.R. Leach. Nakatayo siya sa grupo ng mga tao na dumating na kasama si Gerald. Bakit mo ito ginawa, M.R. Leach? Bakit ko ginawa ang ano? Hayop ka! Hindi, mas masahol ka kaysa sa isang hayop. Alam mo, mula sa pagkakataong nakilala kita, alam kong hindi ka na isang mabuting tao, ininsulto siya ni M.R. Leach bilang sagot. Si M.R. Leach ay isang tuso na madalas na nagtatrabaho sa parehong mabuti at masama na mga tao. Ito ang nag-iisang dahilan kung bakit nagawa niyang magtrabaho kasama ang isang tao na tulad ni Yunus Long. Jerry Len, Yunus Long, at Melissa Wayham. Dinungisan niyo ang pangalan ng pamilyang Owens sa kahihiyan na ginawa niyo. Hindi papayag ang pamilya namin na hayaan kayong makatakas ng madali. Buong puso kaming nanghihingi ng tawad sa inyo, M.R. Crawford. Kung patatawarin mo kami ngayon, aalis na kami kaagad. Isa-isa na ang mga miyembro ng pamilyang Owens, kasama si Rosalie, ay tumayo at umalis sa sobrang galit. Nakakahiya talaga. Jigo pala talaga si Yunus Long. Maraming mga kilalang tao at negosyante din ang nagsimulang magtsismisan tungkol sa kanya. Ikaw. Sinang ina mo ka?
How dare you, sumagot si Yunus habang galit na tumatakbo papunta kay Gerald. Gayunpaman, bago pa man niya mahawakan si Gerald, bigla siyang sinalubong ng isang malakas na sipa. Sa sobrang lakas nito, naramdaman ni Yunus ang dugo sa kanyang bibig. Tiningnan ito ni Yunus at narealize niya na ang anino na nakita niyang sumipa sa kanya ay walang iba kundi si Drake. Oo nga pala, may isa pa akong regalo para sa ibang mga negosyante na nandito, nakangiting sinabi ni Gerald. Ang mga mata ng lahat ay buong pag-asa na nakatuon sa screen, sa sandaling marinig nila ang sinabi niya. Ang susunod na eksena sa video ay tila sikretong kinukunan sa isang window sa kalagitnaan ng gabi. Ang nilalaman ng video ay hindi magandang tingnan. Ang isa sa mga mayayamang dumalo ay partikular na nagalit habang pinapanood ang video. Tiningnan niya ang isang magandang babae na nakatayo sa tabi niya at hinampas niya ito sa pisngi. Mahiya ka sa ginawa mo, angal ng lalaki. Ang mga nilalaman ng video ay hindi na kailangang bigyan ng karagdagang paliwanag. Sa pagkakataon na ito, pinapakita sa video ang lahat ng mga nakakadiring mga bagay na ginawa ni Yunus sa paglipas ng panahon. Kahit si Jerry at ang iba pang mga head ng pamilyang Long ay nagalit sa kanilang nakita. Namumula ang kanilang mga mukha sa sobrang galit. Ngayon, ang pangalan ng kanilang pamilya ay ganap na nadungisan. Maraming tao ang nawalan ng respeto sa pamilya Long at nangyari ang lahat ng ito dahil kay Yunus Long. Kailangan ko ng masusing paliwanag mula sa pamilyang Long ngayon din. Kahit na mamatay na ako dito ngayon, sigaw ng isa sa mga negosyante, habang galit na galit. Ang pagkasuklam at puot ay makikita sa mga mata ng iba pang mga mayayamang bisita. Tititulan. Kailangan mo akong tulungan. Pinagbintangan lang ako. Ang lahat ay isang detalyadong setup, sigaw ni Yunus sa sobrang takot. Naisip ko pa man din noon na ikaw ang pinakamatalino sa tatlong magkakapatid. Hindi ko akalain na ikaw ang magiging pagmumula ng pagkabagsak ng pamilya nyo. Sasabihin ko agad ang bagay na ito kay Lolo, Yunus, sabi ni Jerry habang kumikibo ang sulok ng kanyang labi. Okay, sige na, kumalma kayong lahat. Nga pala, may isa pang video na gusto kong ipakita para sa pamilyang Long. Ang video ay kamakailan lang kaya sigurado akong mas matutuwa ang lolo nyo kapag nakita niya ito, sabi ni Harry. Sa sandaling natapos ang kanyang pangungusap, nagsimulang mag-play ang susunod na video. Lolo, mayabang ako. Lolo, mayabang ako. Sa video, makikita si Yunus na tila sumisigaw para sa kanyang lolo ng 3 beses, habang siya ay nakaluhod. Si Jerry ay mukhang sasabog sa sobrang galit. Pagkatapos ay tinuro niya si Yunus, habang nanginginig ang kanyang daliri sa sobrang galit. Ikaw. Hindi inaasahan ni Xavier na magiging ganito ang mangyayari. Gusto lamang niyang gamitin ang oportunidad na ito para mapalawak ang kanyang social circle gamit ang mga taong dadalo. Masusunod siguro ang plano niya kung hindi dumalo si Gerald sa birthday banquet. Walang sino man ang nag-akala na magkakaroon ng mga plot twists ang mga kaganapan. HMPH. Isa kang malaking kahihiyan sa pamilyang Long, Yunus Long. Hindi ko inakala na gagawin mo ang ganoong bagay, naiinis na sinabi ni Xavier, at dinuraan niya ito. Binigyan ng isang malakas na sampal ni Yunus si Xavier dahil sa reaksyon niya. Ang mga mata ni Yunus ay bloodshot habang nakatingin kay Xavier, na nasaktan dahil sa lakas ng kanyang sampal, nang mahulog siya sa ibabaw ng isa sa mga mesa. F. King BTCH. Isara mo ang bibig mo. Hindi ka tumitigil sa kakasalita mo. Nagsasawa na ako sa bunganga mo. Sino ka ba para turuan ako ng ganyan? Minsan ko lang ito sasabihin, hipag kita dahil pinakilala kita bilang bahagi ng pamilya namin. Kung hindi kita hinayaang pumasok sa buhay namin, magiging ligaw ka lang ulit na sinusubukang gumapang para lang makaraos sa buhay. Ikaw ang lakas ng loob mo para saktan ako, sabi ni Xavier habang nakahawak siya sa pisngi niya dahil hindi siya makapaniwala sa nangyari. Ang sulok ng labi ni Xavier ay nagsimula ng dumugo. Hindi na rin nag-abala si Jerry magsalita pa pagkatapos itong masaksihan. Malaking pamilya ang pamilyang Long. Masyadong komplikado ang hatian ng kayamanan dahil ang pamilya nila ay may 3 mga apo na tagapagmana sa hinaharap. Kahit na si Jerry mismo ay hindi kasama sa 3 batang tagapagmana ng pamilyang Long, ipinadala pa rin siya ng pamilya para obserbahan ang pangyayari. Galit na galit sa kanya si Jerry sa pagdungis ng pangalan ng pamilyang Long matapos makita ang ugali ni Yunus.
Kung tutuusin, kung magalit ang ibang mga miyembro ng pamilyang Long kay Yunus, maaari pa ring magkaroon ng pag-asa para kay Jerry sa oras na ito. Wala pakialam si Jerry kay Savia dahil wala naman silang relasyon ng babaeng ito. Sa oras na yon, ang video na kaninang pinapalabas ay muling pinapakita pa rin sa screen. Si Gerald ay nanonood sa kinahinatnan ng sitwasyon sa harap ng kanyang mga mata nang walang malasakit ang kanyang mga mata. Wala na silang relasyon ni Savia ngayon. Tinigil niya na rin ang pagsisisi sa sarili sa kanilang paghihiwalay. Hindi niya kailangang makonsensya para sa mga babaeng kagaya niya. Inaasahan lang ni Gerald na hindi na siya muling aapak sa mundo niya. Mas makabubuti sa kanila na magpatuloy sa kanilang magkakahiwalay na daan. Napakakomplikado na ng sitwasyon. FCKU. Pinakain at binihisan ka ng pamilyang Long. Hindi na sana mangyayari ang mga bagay na ito kung nakinig ka lang sa akin. Kasalanan mo ito, BTCH. Sigaw ni Yunus habang sinasampal niya ulit si Savia. Walang lumapit para tulungan siya at maging ang kanyang nakababatang kapatid na nakatayo sa tabi niya ay hindi lumapit. Naparalisa si Savia sa takot. Tumingin si Savia kay Gerald habang patuloy na nakahawak sa pisngi si Savia. Umiwas lang si Gerald na makipag-eye contact sa kanya. Sa oras na yon, naiintindihan na niya na walang darating para tumulong sa kanya. Tumango na lamang siya bago siya tumakbo palabas ng hall habang umiiyak siya ng malakas. Pagkaalis niya, isang bote ng alak ang bumagsak sa ulo ni Yunus. Ang isa sa mga negosyante ay lumapit para labanan si Yunus. Nang makita ito, napatingin lamang sa isa't isa sila Zack at Gerald. Silang dalawa ay umiling bago sila pumunta sa gilid para panoorin ang laban. Salamat sa nangyari ngayong araw, sabi ni Gia habang papalapit siya kay Gerald. Bakit mo ako kailangang pasalamatan? Tinanong ni Gerald habang banayad ng umiti kay Gia. Para sa pagtulong sa akin. Parang mali yata ang pagkakaintindi mo, Gia. Hindi ko ginawa ito para tulungan ka. Pumunta lang ako dito para linisin ang pangalan ko. Nakangiting sinabi ni Gerald. Pagkatapos ay pinangunahan niyang umalis ang kanyang mga tauhan mula sa eksena. Alam ni Gerald na ito lamang ang simula ng kanyang laban sa pamilyang Long. Sinabi na sa kanya ni Zack ang tungkol sa mga nakaraang pagtatalo ng pamilyang Crawford at Long dati. Dahil wala na sa paligid ang kapatid niya na si Jessica, sigurado na magpapatuloy na maghiganti sa kanya ang pamilyang Long dahil sa nangyari sa nakaraan. Mula sa pagbili ng Wayfair Mountain Entertainment hanggang kay Yunus na sinusubukang i-frame siya. Ang lahat ng ito ay mga palatandaan lamang ng maraming bagay na darating. Ang pangunahing layunin ni Gerald kaya siya dumalo sa event ay para takutin lamang sila. Gusto niyang ipaalam sa pamilyang Long na maling tao ang kinakalaban nila at dapat nilang suriin muli ang kanilang desisyon na ituloy ang kanilang paghihiganti laban sa kanya. Handa si Gerald na umalis pagkatapos niyang gawin ito. Ilang sandali matapos sumakay sa kanyang kotse, napansin niya na may isang taong sumusunod sa kanya. Tumingin siya sa rearview mirror at napagtanto niya kung sino ang nasa kotse. Kaya tinuon niya ang kanyang pansin sa sasakyan. Nang makarating siya sa entrance ng hotel, papasok pa lamang si Gerald nang may narinig siyang isang babae na tumawag sa kanya. Plano mo bang hindi na lang ako pansinin magpakailanman, Gerald? Sa katunayan, ang taong nasa sasakyan kanina ay si Gia. Walang dahilan para manatili pa tayong magkaibigan. Hindi ka na rin dapat makipaglokohan kay Yunus, hindi pa ba sapat iyon, sagot ni Gerald. Hindi ba pwedeng maging magkaibigan na lang tayo, sagot ni Gia. Hindi siya natutuwa sa trato sa kanya ngayon ni Gerald. Huminto siya ng sandali, lumingon si Gerald at lumayo sa kanya, nang wala nang ibang sinasabi pa. Sa katunayan, medyo nababagabag si Gerald sa buong pangyayari na ito. Kung sa bagay, mabait na tao si Gia at tinatrato niya ng mabuti si Gerald. Ito ang dahilan kung bakit kailangan niyang maging matatag sa kanyang desisyon. Hindi na niya kayang maging masunuring tao tulad ng dati. Tutumigil ka dyan, sigaw ni Tammy habang nahihirapan siyang huminga dahil tumatakbo siya papunta kay Gerald. Napakasama mong tao, Gerald. Bakit mo ito ginawa kay Gia? Alam mo ba na palagi niyang binabanggit ang pangalan mo sa harap namin? Dapat alam mo na sobrang nalungkot si Gia kahit na nagkaproblema ka dahil sa misunderstanding niyo ni Gia. Ginawa niya pa ang lahat para mahanap si Rosalie, sa pag-asang patawarin kanya, at hindi na ituloy ang pagsampa ng kaso.
Kahit na hindi nangako ang pamilyang Owen na patatawarin kanila noon, hindi pa rin ibig sabihin ito na dapat mo siyang tratuhin ng ganito, sigaw ni Tammy. Totoo na nangyari ito sa araw ng insidente at personal na nakipagkita si Gia kay Rosalie. Kahit na ginawa niya ang kanyang makakaya, nagdalawang isip pa rin ang pamilyang Owen na hayaan lang makawala si Gerald sa oras na iyon. Bukod pa doon, may mga chismis sa Mayberry na girlfriend mo si Gia. Naisip nilang lahat na ang dahilan kung bakit ka dumalo sa birthday banquet ni Yunus ay para gumawa ng isang eksena para kay Gia. Alam ko na hindi ka maapektuhan sa mga chismis na ito, pero naisip mo ba kung ano ang pagdaraanan ni Gia ngayon? Ano na lang ang tingin sa kanya ng pamilyang Long? Ano ang dapat gawin ni Gia ngayon? Tama na, Tammy. Alam ko na kung bakit hindi ako pinapansin ni Gerald, sabi ni Gia habang pinupunasan ang luha niya. Nakatitig si Gia ng diretso sa kanya, at pagkatapos ay sinabi, Alam kong naging makasarili ako. Pero may huling kahilingan ako sa'yo, Gerald. Naalala mo ba noong naospital ako pagkatapos akong makidnap? Sinabi mo sa akin na gagawin mo ang isang bagay para sa akin, hanggat kakayanin mo ito. Sabihin mo sa akin, Gerald, gagawin mo pa rin ba yon? Oo, sagot ni Gerald sabay tango. Naalala rin ni Gerald na umalis si Gia para hanapin siya noon at makataka sa kasal. Nang makarating siya sa Mayberry, siya ay kinidnap dahil hindi niya ito binigyan ng pansin. Sinisisi niya ang kanyang sarili para sa buong sitwasyon, kaya't sinabi ni Gerald sa kanya na pwedeng siyang magkaroon ng isang kahilingan na susubukan niyang tuparin. Sa panahong iyon, mapangasar iyong sinabi ni Gia dahil si Gerald ang nagsabi nito sa kanya, kaya hindi niya ito papayagang ibalik ang sinabi niya. Gayunpaman, alam ni Gerald na seryoso siya sa bawat salitang sinabi niya noon. Ngayon na ulit lumabas ang pangakong iyon kahit na matagal itong hindi nabanggit. Sabihin mo sa akin kung anong gusto mo. Hanggat kaya ko ito, tutulungan kita, sabi ni Gerald. Kung tutuusin, ang isang pangako ay isang pangako pa rin. Bilang karagdagan, ayaw na ni Gerald na mawarak pa ang puso niya. Hindi na niya alam kung paano pa siya tanggihan. Mabuti naman kapag nagawa mo ang pabor na yon, hindi na kita kasusuklaman. Aalya ako sa buhay mo para sa kabutihan nating dalawa. Okay. Ano nga ba ang pabor? Gusto kong pakasalan mo ako. Ano ulit? Kasal? Kahit na hinanda ni Gerald ang kaisipan niya para sa kung ano man ang ibabato sa kanya ni Gia, sa huli ay nabigla pa rin siya nang marinig ang mga salitang iyon. Ay, hindi mo kailangang matakot. Hindi isang tunay na kasal ang tinutukoy ko. Kailangan ko lang ay isang peke na kasal sa harap ng pamilyang Owens at Long. Magagawa mo ba yon para sa akin? Tanong ni Gia. Para kay Gia, ang kanyang hiling ay simple lang naman. Naintindihan niya na hindi siya perpekto, ngunit napakasama ba niya para hindi tingnan ni Gerald sa huling pagkakataon. Gayunpaman, naging okay pa rin ang pakiramdam niya dahil handa pa rin si Gerald na gawin ang pabor niya. Mula sa kanyang pananaw bilang isang babae, hindi siya tuluyang magiging masaya kapag ginawa ni Gerald ang kahilingan niya, ito lang kasi ang nag-iisang paraan para sa kanya na tapusin ang kanyang relasyon kay Gerald. Wala siyang masamang balak sa kabila ng kahilingan na ito. Gusto lang ni Gia na may gawin si Gerald para sa kanya pa mapatunayan na may pakialam pa rin siya kay Gia. Kung magiging swerte siya, inaasahan niya na sa wakas ay magiging masaya siya pagkatapos nito. Iyon ang buod ng dahilan kung bakit niya ito ang kahilingan niya. Gayunpaman, kitang-kita na si Gerald ay nagdadalawang isip sa pagsang-ayon dito. Dati ay nagkunwari siya na maging boyfriend ng ibang mga tao, dahil ang mga pabor na yon ay hindi masyadong mahirap para sa kanya. Ito ang pinakamaliit na bagay na magagawa niya para matulungan ang kanyang mga kaibigan. Gayunpaman, ang pilit na ikakasal sa ibang tao ay isang ibang bagay. Ito ay isang bagay na mahirap gawin para kay Gerald. Kahit gusto niyang tanggihan ang kanyang hiling, natandaan niya na nangako talaga siya na tutuparin ang isang kahilingan mula kay Gia bago pa mangyari ang lahat ng ito. Wala rin naman siyang sama ng loob kay Gia. Si Gerald ay may parehong damdamin ng pasasalamat at panghihinayang para sa kanya. Sa totoo lang, ito ay isang peking kasal lamang. Hindi na ako hihingi ng anumang bagay pagkatapos nito. Kailanganin ko ng halos isang araw para makapaghanda para dito, pero sabihin mo muna sa akin, bago ko gawin ang lahat ng iyon. Handa ka bang tuparin ang kahilingan ko? Muli, inuulit ko ang aking pangako na hanggat gagawin mo ito sa akin sa oras na ito,
hindi na kita guguluhin sa hinaharap, sabi ni Gia habang nagsisimulang lumuha ang mga mata. Matapos ang mahabang pause, sa wakas ay tumango si Gerald bilang pagsangayon. Pero meron akong isang kondisyon. Dagdag pa ni Gerald. Sabihin mo, sagot ni Gia habang kinakagat ang ibabang labi niya. Pinag-isipan ni Gerald ng ilang sandali ang sinabi niya, at saka siya sinabi niya, bukod sa pamilyang Long at Owens, wala nang ibang dapat makaalam tungkol sa pekeng kasal. Payag ako dyan. Matapos sabihin yon, huminga ng malalim si Gia at makikita ang pangangamba sa mukha niya. Osage, M.R. Crawford. Hindi na ako magtatagal ngayon. Gaganapin ang kasal bukas at huwag ka nang mag-alala tungkol sa arrangements. Ako na mismo ang bahala. Umalis na agad si Nadia kasama si Tammy pagkatapos niyang magsalita. Si Gerald naman ay agad na gumiga sa kanyang kama nang makabalik na siya sa kanyang hotel room. Siya ay patay sa sobrang pagod at gusto niya na kahit papaano makapagpahinga ng kaunti. Habang nagpapahinga siya, narinig niya na may kumatok sa pinto. Nang buksan niya ito, sinalubong siya ng matanda. Apo! M.R. Quick! Bakit nandito ka? Tanong ni Gerald habang mahinahon na nakangiti. Ang matandang nakatayo sa harapan niya ay hindi isang ordinaryong tao. Sa katunayan, hindi rin siya isang pulubi. Naging mabuti ang trato ni Gerald kay M.R. Quick dahil tinulungan niya noon si Gerald. Hindi lamang ipinangako ni Gerald si M.R. Quick na ibabalik niya ito sa kanyang bayan sa Salford Province, binigyan pa niya ito ng pera at inutusan ang kanyang mga tauhan na alagaan siya ng mabuti. Matapos siyang makilala ng kaunti, nalaman na rin niya ang pangalan ng matanda. Ang kanyang buong pangalan ay Finley Quick at ang kanyang pangalan ay tunay na kahanga-hanga. Siguro dahil sa kanyang katandaan, napansin ni Gerald na medyo lumilipad na ang kanyang isip. Nahirapan si Gerald na malaman kung alin sa mga sinasabi ni M.R. Quick ang totoo o hindi. Sobrang naawa sa kanya si Gerald. Sa oras na ito, nagulat pa rin siya dahil hindi pa nakakaalis si M.R. mabilis. Misteryoso ang matanda na ito. Lagi niyang nahahanap kung saan si Gerald sa lahat ng pagkakataon. Sinabi mo na aalis tayo ng magkasama. Nakangiting sinabi ni M.R. Quick. Kaya nga, pupunta ako sa Salford bukas siguro o sa susunod na araw. Okay lang sa akin. Hihintayin kita. Pwede naman kitang tulungan para hindi ako maging pasanin sa'yo, nanatili ang nakangiti si M.R. Quick nang sinabi niya iyon. O sige, naiintindihan ko, M.R. Quick. Sa ngayon, magpahinga ka muna. Ako na ang magbabayad para sa mga meals mo sa nagdaang mga araw, sabi ni Gerald, habang umiling siya na may pilit na ngiti sa kanyang labi. Hihintayin na lang kita. Tandaan mo, bukas o sa susunod tayo aalis. Mabilis na sumagot si M.R. Quick nang lumabas siya sa kwarto. Tama lang para kay Gerald na hindi hayaan ang matandang lalaki na maghanap ng mag-isa. Kung tutuusin, ilang beses na siyang natulungan ni M.R. Quick at nagpapasalamat talaga si Gerald sa kanyang tulong. Naalala niya noong napapaligiran siya sa hotel. Kung hindi nagmadali si M.R. Quick na iligtas siya, ano kaya ang magiging kahihinatnan niya? Gayunpaman, mahihirapan si Gerald sa sundan siya sa mga pupuntahan nila dahil sa kanyang katandaan at sa kanyang lumilipad na isip. Hindi sinusubukan ni Gerald na maging bastos, ayaw niya lang talaga mahirapan ang matandang lalaki. Kinaumagahan, nakatanggap si Gerald ng tawag mula kay Tammy. Sa malamang, tumawag siya para pag-usapan ang pekeng kasal. Para isikreto ang kasal sa publiko, hindi ito sinabi ni Gerald kay Zach o Michael. Naintindihan ni Gerald ang dahilan sa likod ng kahilingan ni Gia. Ang pangunahing dahilan kung bakit nila gagawin ang pekeng kasal ay para ipaalam sa pamilyang Long at Owens na sila ay kasal. Susunduin kita, Gerald. Maghintay ka sa baba, sabi ni Tammy. O sige, babaan ako, bigyan mo lang ako ng 1 minuto, sagot ni Gerald, habang pilit siyang ngumiti. Ang buong plano ay simple lang. Magkakaroon sila ng isang bankwet sa hotel para tumahimik na ang pamilya ni Gia. Pagbaba niya ng hagdan, nandoon na si Tammy na naghihintay sa kanya. Handa na silang umalis. Aalis na sana sila, nang mapansin ni Gerald na may nakatayo sa harap ng kotse na nakaparada sa entrance ng hotel. Si Natasha Yorke ang tao na yon. Nang makita niya si Gerald, tumakbo si Natasha papunta sa kanya. Gerald!
Pumunta ako dito para hanapin ka pero hindi ako pinayagan ng mga bodyguard mo na pumasok. HMPH, sabi ni Natasha. Malinaw sa mga bodyguard ni Gerald na si Natasha ay kapatid ni Xavier. Hindi siya pwedeng pumasok kahit ano pa ang idahilan sa kanila ni Natasha. Hindi rin sila nag-abala na sabihin kay Gerald ang kanyang pagdating. Ano yun? Dalian mo. Kailangan mong iligtas ang kapatid ko. Uminom siya ng cyanide para magpakamatay. Nag-away kami kagabi pero hindi ko pa rin siya nagawang pigilan. Ikaw lang ang taong makakapigil sa kanya, sabi ni Natasha habang balisa ang boses niya. Hayaan mo siyang gawin ang gusto niyang gawin. Sa tingin mo ba mapipigilan ko siya? Sagot ni Gerald habang pilit na ngumiti. Bakit wala kang puso? Alam mo ba kung gaano kalala ang kalagayan ngayon ng kapatid ko? Gusto niyang seryosohin mo siya. Hindi mo ba nakita kung paano siya binugbog ni Yunus sa bangket kahapon? Gusto ni Yunus na palabasin ka ng kapatid ko dahil may gagawin siyang masama sa'yo noon. Pero tumanggi ang kapatid ko na gawin ito. Tignan mo ang sarili mo ngayon. Mabuti at maayos ang buhay mo habang ang kapatid ay may kinakaharap na malaking problema. Tatalikuran mo lang ba siya ngayon? Tulad ng sinabi ko, wala na akong kinalaman sa buhay niya. Ipasa mo sa kanya ang sasabihin ko kung gusto mo. Okay lang sa akin kung gusto niya ng gulo. Pero sabihin mo sa kanya na huwag na siyang gagawa ng gulo sa villa ko kahit kailan. Ngumisi si Gerald habang naglalakad palayo. Ikaw, Jigo ka pala. Halimaw ka, Gerald. Magpapakasal ka sa isang tao kung kailan magpapakamatay ang kapatid ko. Sinigawan siya ni Natasha. Ha? Sinong nagsabi sa'yo na ikakasal na ako? Itigil mo ang pagpapanggap mo. Alam rin ng pamilyang Long ang tungkol dito. Hindi ako makapaniwalang nagsisinungaling ka mismo sa harap ng mukha ko. Sabi ni Natasha. Wala akong pakialam kung alam mo ito sa totoo lang, kaya tigilan mo na ang pag-aksaya ng oras ko. Napahiya talaga si Xavier kahapon matapos siyang bugbugin ni Yunus sa harap ng mga tao. Noon, baka maawa at malungkot pa sa kanya si Gerald. Pero hindi na ngayon. Lumabas siya ng hotel kasama si Tammy habang galit na pinapadyak ni Natasha ang kanyang mga paa bago siya tuluyang umalis. Makalipas ang ilang sandali sa Mountain Top Villa, may isang kasambahay ang biglang nag-remind, Madam, dumating na ang kapatid mong babae. Ha? Sumama ba si Gerald sa kanya? Tanong ni Xavier. Ang kapatid mo lang ang nandito, Madam. Wala si Gerald. Impossible. Galit na sumigaw si Xavier at tinulak niya sa tabi ang kasambahay sabay naglakad siya papunta sa pintuan para makita para sa kanyang sarili. Totoo ang sinabi ng kasambahay, si Natasha lang ang nakita niyang umaakyat sa hagdan. Hindi niya makita si Gerald. Ng inang iyon. Kailan pa siya naging manhid? Sinabi ni Xavier habang ang kanyang mukha ay puno ng pagkabalisa. Planado na ni Xavier ang lahat. Alam niya na sa oras na malaman ni Gerald na nasa mapanganib siyang sitwasyon, sigurado na magmamadali siyang pumunta para iligtas si Xavier. Hindi siya nagdalawang tungkol dito dahil kilala niya ang ugali Gerald base sa nakaraan nila. Kapag nakarating na si Gerald, magsisimula na siyang umiyak at magbabanta siyang magbibigtisita. Sigurado na malulungkot si Gerald at susubukang pasayahin siya kapag ginawa niya ito. Pagkatapos nito, magkakaroon siya ng pagkakataong makasama ulit si Gerald. Kahit na kinamumuhian niya si Gerald noong umpisa pa lang, ang kanyang pangunahing layunin sa ngayon ay para magsisi si Gerald dahil iniwan niya si Xavier. Kahit na na-corner niya si Gerald sa bar sa araw na yon, hindi niya kailanman pinlano na utusan ang kanyang mga tauhan na bugbugin siya sa oras na yon. Ang gusto niya lang gawin noon ay ang asarin siya bago niya tatanungin kay Gerald kung ano ang pakiramdam na nahulog siya mismo sa kanyang mga kamay. Gusto balutin ang puso ni Gerald ng kalungkutan. Nagulat siya dahil hindi man lang nag-abala si Gerald na puntahan siya ngayon. Hindi siya pumunta kahit na alam niyang sinubukan ni Xavier na magpakamatay. Galit na galit ako. Alam ng lahat na makapangyarihan ang pamilyang Long. Ngunit malinaw sa puso ni Xavier na ang pamilyang Long ay hindi makukumpara kay Gerald. Ate, sinabi ko sa kanya ang lahat ng sinabi mo sa akin. Pero parang naghahanda na talaga siyang magpakasal, sabi ni Natasha. HMPH. Hindi ko tatanggapin now. As if naman magpapakasal siya kay Gia. Imposible yun.
Balisa pa rin si Xavier kahit na sinabi niya yon. Sa katunayan, ninerbiyos siya mula nang malaman niya ang balita kagabi. Ang balita ay kumalat sa pamilyang Quarrington at ang Long. Dahil alam ng pamilyang Long ang tungkol dito, hindi nagtagal bago makaabot ang impormasyon kay Xavier. Sa isang saglit, biglang kinuha ni Xavier ang isang vase bago ito binasag sa sahig. Pagkatapos ay umupo siya sa isang sofa na patahimik siya dahil nawalan na siya ng pag-asa. Kasalukuyan habang nangyayari ito, maririnig ang umaalingaw-ngaw na mga tawa mula sa Mayberry Airport. Wow! Napakaganda ng Mayberry. Mas maganda ito kaysa Hong Kong. Sa totoo lang. May rason kung bakit pumunta tayo dito. Nga pala, Mila, ikaw at ang iyong asawa ay dapat tayong igala sa iba't ibang lugar para ma-maximize ang enjoyment natin dito. Tandaan mo, ilang araw lang ang day off natin. Pero gusto talaga naming pumunta sa Mayberry na nagkasama ka para gumala tayo. Hindi pa tayo nakakauwi, kaya hindi mo dapat kami bigyan. Nag-uusap ang ilang mga babae na kasalukuyang kinakaladkad ang kanilang mga bagahe papunta sa labas ng airport, habang patuloy silang nag-uusap sa isa't isa. Speaking of which, Mila, nabanggit mo na sa amin dati na ang boyfriend mo ay isang pambihirang tao. Bakit hindi mo sinabi sa kanya na sunduin tayo? Ang nagtanong ay isang cute na babae na tila masayang pag-usapan ang kahit anong sitwasyon. Siya ay may bowl cut na buhok at ang kanyang mukha ay medyo chubby kaya masasabi na siya ang pinaka-cute sa 6 na babae sa grupo nila. Ang kanyang boses ay meron rin halong naivety. Hindi mo ba naalala ang sinabi ni Mila dati? Hindi magaling sa babae ang boyfriend niya kaya may pagka-insensitive siya. Napakaprangka niya na hindi niya alam kung paano niya mabibigyan ng romantic surprise si Mila. Hindi naman kasalanan ang maging isang insensitive na tao, pero dapat marunong and isa sa magkasintahan kung paano magbigay ng romantic surprise sa kanyang partner. Paano mapapanatili ang relasyon kung ang parehong magpartner ay hindi marunong? Iyon ang dahilan kung bakit nandito na ngayon si Mila para bigyan ng mga sorpresa si Gerald, sabi ng isa pang babae na ang buhok ay umabot sa baywang. Nakangiti siya habang sinasabi niya iyon. Oh. Naintindihan ko na. Tulad ito ng nangyari ilang araw ang nakaraan, di ba? Noong tinawagan ni Mila si Gerald sa kanyang birthday. Sinabi niya sa kanya na magkakaroon siya ng maikling bakasyon sa loob ng ilang araw, pero sinabi lamang ni Gerald na makikipagkita siya kay Mila pagkatapos nito. Parang pinukpok ko ang noo ko nang marinig ko iyon. Hindi man lang siya nagkusa na manghingi ng mga requests, kahit na sadyang binanggit ni Mila ang short holiday, sabi ng babae na may bowl cut habang tumatawa ng malakas. Tama yan. Hindi napigilan ni Mila ang kanyang sarili noon, kaya sinabi niya ito kay Gerald. Sa palagay ko mas makabubuti kung hindi mo sinabi sa kanya ang tungkol sa holiday. Sana sinorpresa mo na lang siya kapag biglaan kang bumalik. Masaya talaga kapag ganoon ang nangyayari. Ngayon na naisip ko ito, dapat mo siyang gabayan ng maigi dahil sobrang insensitive na niya. Kung hindi mo gagawin yon, baka lalong lumala ang pagiging prangka niya. Sabi ng isa sa 6 na babae. Naisip ni Mila na logical ang sinasabi nila pagkatapos niyang pakinggan ng mabuti ang sinabi nila. Ang mga bagay na ito ay hindi niya naisip noon. Noong tumawag siya sa araw na yon, biyanggit lang niya ang holiday dahil gusto niyang makita kung ano ang magiging reaksyon ni Gerald matapos itong marinig. Okay lang. Prangka pa rin siya tulad ng dati. Kahit ano pa man ang mangyari, gusto pa rin talaga ni Mila na umuwi ng sandali ngayon para sorpresahin si Gerald. Kung tutuusin, ang Gerald ngayon ay nagbago na kumpara sa kanyang dating karakter. Gusto ni Mila na maging supportive na girlfriend, kaya nararamdaman niya na kailangang niyang magsumikap dahil umaasa siya na matutunan din ito ni Gerald. Kapag nangyari yon, magiging maayos na ang kanilang relasyon. HMPH. Sa palagay ko nagmamayabang lang si Mila. Kahit na pinaparating niya na ang kanyang asawa ay napakalakas sa Mayberry, wala naman akong makitang anumang impormasyon online tungkol kay Gerald. Sinabi ng isang babae sa grupo habang nakatawid ang kanyang mga braso. Silang 6 ay mga roommates, kasalukuyan silang nag-aaral ng mga bagong skills at pumapasok sa kanilang mga internship sa Hong Kong television station. Gayunpaman, nagbakasyon sila para mag-enjoy bilang isang grupo. Si Wanda Wabsor ang babae na nagsabi na si Mila ay nagmamayabang lang. Kahit na halos pareho sila ni Mila ng katawan, ang kanilang itsura ay malayo sa bawat isa.
Kung pipiliin nila ang pinakamagandang babae sa Hong Kong television station, hindi may kakaila na si Mila ang pipiliin nila dahil siya ang pinakamagandang babae doon. Si Wanda ay pangalawa lamang pagdating sa kagandahan. Silang anim ay mag-roommate at hindi lang sila nakatira ng magkakasama araw-araw, ngunit kailangan din nilang matutong magtrabaho sa iisang lugar. Sa madaling salita, kailangan nilang makita at makausap ang bawat isa araw-araw. Bilang mga babae, medyo mahirap para sa kanila na maiwasang mainggit sa bawat isa. Gayunpaman, hindi naman nila kinasusuklaman ang bawat isa. Ang pinakamalalang ginawa nila ay asarin at pagtawanan lang ang bawat isa. Kahit ano pa ang nangyari, masaya pa rin silang magkakasama sa isang bubong. Oh, Wanda! Huwag mong sabihin yan. Kahit kailan ay hindi pa nagmayabang si Mila. Makikita mo dito kung gaano ka-loyal si Mila kay Gerald. Tama ka. Tingnan mo ang television station na pinagtatrabahuhan natin. Napakaraming tao ang nagtangkang manligaw kay Mila, pero anong ginawa niya? Pinapaalis niya silang lahat. Ang nasa isip niya lang ay ang insensitive na lalaki na yon. Kung tutuusin, dito mo malalaman na isang mabait na girlfriend si Mila. Ang mga nagsalita ay ang dalawang iba pang mga babae mula sa grupo nila. HMPH, tinikom na lang ni Wanda ang kanyang bibig nang marinig niya iyon. Ito ang isa pang dahilan kung bakit nagsiselo si Wanda. Para sa mga babae na nakatira sa ibang lugar, naging normal para sa kanila na magkaroon ng kahit anong uri ng hindi siguradong relasyon sa iba't ibang mga lalaki, kahit na mayroon na silang mga boyfriend. Mismong si Wanda mismo ay mayroong long-distance relationship sa kanyang boyfriend. Gayunpaman, kahit na mayroon siyang mga hindi siguradong relasyon sa ilang mga tao. Sa pamamagitan nito, hindi niya tinatanggihan o tatanggapin ang mga effort ng ilan sa kanyang mga tagahanga na sinusubukang makuha ang kanyang puso. Ngunit naiiba sa kanila si Mila. Wala siyang pakialam kahit na masigasig at taos-puso ang kanyang mga tagahanga, hindi nagbabago ang sagot niya sa mga lalaking nagtatangkang manligaw sa kanya. Pasensya na, pero meron na akong boyfriend. Sa isang paraan, naramdaman ni Wanda na si Mila ay sobrang perpekto dahil dito. HMPH. Okay lang kung ayaw mo nang pag-usapan ang tungkol dito. Oo nga pala, saan tayo tutuloy ngayon? Tanong ni Wanda. Konti lang ang bedroom sa bahay namin. Sa totoo lang, may naisip akong ibang lugar na pwede nating tuluyan. Pumunta tayo sa bahay ni Gerald. Maraming space doon at maraming mga kwarto ang bahay niya. Sabi ni Mila. Tumawa ng malakas ang mga babae. Mila, alam naming lahat na gusto mong makita agad si Gerald. Ayaw mo pa talagang umuwi? Okay lang, mas maganda ito kaysa manatili sa hotel at wala pang gagawin doon. Samahan natin si Mila na puntahan si Gerald. Pagkatapos nito, sumakay sila ng taxi papunta sa Mountain Top Villa. Wow! Titingnan mo yan. Paano? Paano itinayo ang isang marangyang villa sa tuktok ng isang bundok? Nasa gitna ng mga ulap ang tuktok nito. Mila, ito ba talaga ang bahay ni Gerald? Dito ba tayo mananatili? Tinanong ng cute na babae na nagngangalang Molly Sabel. Kanina habang nasa taxi sila, nabanggit ng driver ng taxi na nagkakahalaga ng $120 million ang Mountain Top Villa. Dahil doon ay nasasabik silang makita ang villa para sa kanilang sarili. Sa totoo lang, hindi nila inaasahan na lalo silang magugulat ngayon na nasa harap nila ang lugar na ito. Lalo namang nainggit si Wanda. Natuklasan nila na ang asawa ni Mila ay isang malakas at mayamang tagamana na tulad ng sinasabi niya. Bakit ang swerte niya? Naisip ni Wanda sa kanyang sarili. Halika, pumasok na tayo, sabi ni Mila habang nakahawak sa mga kamay ng kanyang mga besties bago sila sabay-sabay na naglakad papunta sa pintuan ng villa. Sobrang nasasabik si Mila nang makarating sila sa pintuan, kaya nanginig ang kanyang katawag. Kung sa bagay, hindi niya pa nakita si Gerald sa loob ng 3 buwan ngayon. Paano kung wala siya sa bahay? Kahit na may sariling susi si Mila, pinili pa rin niyang mag-doorbell muna. Unti-unting natuwa si Mila nang marinig ang mga yapak mula sa loob na nagmamadaling buksan ang pinto. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.